Tumawag siya sa akin nung umiiyak siya. May heart condition daw yung mom niya. 2 years ago, kinausap ko siya. She was 24, single, working sa BPO. I offered the plan for her and her mom, yung may protection at savings na rin, para 2-in-1. Sabi niya, ask ko muna si mama and let me think about it. And syempre, I respect that kasi decision niya ng bawat tao. Tumawag siya sa akin, umiiyak siya. Meron daw heart issue yung mom niya. Walang HMO since hindi pa siya regular sa new job niya. Wala ding insurance since, yun nga, hindi natuloy yung pag-uusap namin. She also told me na na-max out na niya yung mga credit cards nila. Tumulong naman daw yung mga relatives nila and some friends. Naka-garner daw sila ng around 37 or like 50,000 pesos for the mom's hospital bills. Even though na nakatulong din yung mga friends nila at yung relatives nila, sabi niya sa akin, kulang pa. So tinanong ko, magkano? 215,000 pesos pa daw ang kulang. He told me, if nag-yes lang pala ako sa'yo, baka wala kami sa sitwasyon na ganito. Nung sinabi niya sa akin to, syempre hindi ko siya ginudge. Nakinig lang ako, help where I could, of course. Sabi niya sa akin, Sir, kwento mo yung kwento ko para malaman ng iba at matuto din yung iba. Na hindi mangyari yung nangyari sa akin sa ibang tao. And I'm not sure sa mga nakikinig dito kung may mga experiences silang similar dito. Pero for sure, ayaw natin mangyari to sa atin. And, of course, ayaw din natin mangyari yan sa inyo guys. Pero minsan, maghihintay pa ba tayo for something to happen para magising? If kayo guys, nasa shoes niya, anong gagawin ninyo? Sa mga curious dito or kung gusto nilang malaman kung ano yung pwede nyong gawin para hindi rin mangyari yun sa inyo, message nyo lang ako or mag-comment kayo dito para matulungan ko kayo.